Okay. Ayun. So bumukas na yung ating door guys. Yan, up and running na siya. Good. So naayos na natin yung problema nito. Hi guys, welcome back to our channel, and for today's video mag-check tayo nito door, itong electric door na walang power, and hindi daw gumagana kapag binubuksan yung kanyang switch. So try natin guys. Wala nga talagang response. Okay, so andito yung kanyang panel box. So bubuksan natin to ngayon para makita natin kung ano yung laman. Tara. Kapag hindi nagpa-power, so may possibility na may problema yung panel box. Guys, upon checking, opening, so may nakita ako dito na may problema, wala ngang power. Okay, so pag walang power, ibig sabihin iti-trace natin yung pinaka main. Okay, at yun na nga guys, wala tayong power kasi nga may sabog na fuse. Eto, pero ingat lang tayo guys kasi may kuryente pa to, naka live pa to. So yun nga, may sunog rin na component doon sa itaas. Yan ay varistor at saka yung fuse. So yung dalawa na yan, they are there to to protect the circuit board from surge. So pinaprotektahan nila yung board para kung sakaling mayroong over voltage or over current na pumapasok, sila yung agad na magkakat ng line or puputok para hindi pumasok yung voltage dito sa ating PCB, sa ating board, para hindi magkaroon ng matinding pinsala. Pero hindi yan puputok guys ng basta-basta lang. So may tendency may pagkakaroon ng problema niyan. Okay, so guys, upon opening dito sa kanyang mga joint na wire, at napuna namin ito, pagkalagay nila hindi tama. Okay, so yun nga, possibility na dito may problema. At yun nga, makikita natin yung mga wire sa loob is corroded na. Yan. Okay, titingnan pa natin yung isa guys. Ito rin, ganon din yung may tama guys. So may corrosion din. Yan. So malaki yung tendency na ito yung may problema, kaya pumutok yung varistor at fuse natin doon. Kasi based sa ano na ito guys is parang water damage, at water damage to. So kailangan natin i-check lahat ng linya kung okay ba, wala bang short to ground. Okay, ito naman pala guys, itong wire na to is papunta to dito sa motor, sa wheel. Okay, so yung doon, yung PCB doon, circuit board, yun yung nagko-command dito para mag-open tong wheel, tong motor. So malaking chance dito yung may problema guys. So i-check din natin yan. Okay, so as of now, unang-unang gagawin natin is tatanggalin talaga natin muna ng voltahe. So safety first tayo guys, off muna natin yung
circuit breaker niyan. So ayan guys, so nakita natin dito gate power. So off lang natin to. Okay, then i-check natin kung may voltahe pa ba siya o wala. I-set natin siya sa AC 600 range. So i-check natin yung pinaka main power. So yun guys, so wala na siyang power. So ngayon safe na tayo, so pwede na natin siyang kalasin. Okay, and i-check lahat ng mga wirings niya. Okay guys, so upon removing all the excess sa mga electrical tape na before, so yun, napansin natin, kita nyo naman medyo makalawang na nga. So may tendency talaga guys na ito yung may salarin. Ito ang salarin sa ating kung bakit pumutok yung fuse at saka varistor doon sa ating PCB board. Okay, so ngayon check natin yung motor naman kung may short ba siya or wala. So i-check natin ngayon guys yung motor natin kung may short siya sa ground. Okay, so i-check natin yung mga linya kung meron siyang short sa ground. So wala naman, ayos naman. Okay, so nakakakuha kayo ng reading na ganyan guys. It's fine lang, this is normal resistance. Wag lang yung pinaka low resistance which is mga 0 ohms ganun. Okay, kasi ito resistance to ng coil sa motor. So wala siyang tama guys. So ngayon naman titignan natin kung meron ba siyang short to ground. So sa isang wire, kiskisin lang natin yung breaker bakal para makita natin kung may short sa ground siya. So wala, lipat natin. Okay, wala rin. Okay, wala rin. So itong motor na to guys is good. So dito naman tayo sa kabilang motor. Okay, same thing pa rin, check natin guys. Wire by wire muna. Check natin kung may short or wala. So that's normal reading. Ito naman. Okay. Okay. So okay yung normal reading niya. So ngayon magsusukat naman tayo sa ground. So each pin, short natin sa ground. Tingnan natin kung may continuity. Okay. So okay siya. So okay natin siya. So itong motor rin guys, this is working. So ngayon ang tendency ko na nakita ko is may possibility na to check natin tong papalitan na lang natin tong mga wire, yung mga connector na to, kasi high tendency ito talaga yung nagkaroon ng problema kung bakit pumutok yung ating varistor at saka fuse. Okay. Okay guys, so yung gagawin natin, so kasi ngayon gumagabi na, so kapos na yung ating time. So bukas, kasi ngayon hindi muna siya paandarin, bukas ang gagawin natin is tatanggalin natin lahat itong wire, itong cover nya, papalitan natin to ng bago. Ewan ko sino naglagay nito before, hindi maayos, papalitan natin ng bago. Tsaka itong flexible cable, flexible pipe. Okay, so papalitan natin ng bago niyan. Tsaka i-rewire natin to lahat ng mga connector. So hindi dapat to pag nagdikit to
tapos may power yan, putok yan. So tatanggalin natin to lahat. Okay, same as dito guys sa ating kabila naman, ganun rin. So papalitan natin to bukas. So orderin ko to ng ng mga gamit nito. So ito rin, papalitan rin natin to. Okay, so as of this one din naman guys sa ating PCB. So babaklasin ko to ngayon kasi later on sa aking workbench. So mag-electronics naman tayo kasi i-check ko tong kung may short ba din dito sa ating PCB. Okay, so tatanggalin ko muna to ngayon para makuha ko. So yun guys, paalala ko lang pala before ko makalimutan, kapag nagtatanggal tayo guys ng mga wire, so mas mainam picturean natin para kung ibinalik natin yung mga wire is hindi tayo malito. Okay, so yun yung sikreto, kasi minsan dyan tayo nagkakaroon ng problema sa pagbalik. Sa pagbaklas walang problema, pero sa pagbalik yun yung nagkakaroon tayo ng problema. So kailangan mas mainam lagyan natin ng kuha na natin ng picture para at least alam natin. So tinanggal na natin yung pinaka main. Ito yung pinaka main nya galing sa breaker. Ito yung nagsusupply. Ito naman is nagsusupply sa ating transformer, okay, sa primary. Then ito naman sa secondary guys. Okay, so ngayon baklas na natin lahat to. So tatanggalin na rin natin yung board nya para ma-check ko rin yung mga pyesa nya kung may short ba yung mga parts. Okay guys, so ayun guys, nabaklas ko na yung ating board. So later on i-check ko to isa-isa yung mga pyesa dito. Yan, kung meron pa bang nag-short dito aside from ito ating varistor. Kung nakikita nyo, sunog. Yan, ito siya, sunog, at ang ating fuse sumabog guys. So later guys, so salamat sa panonood. 1 hour later. Hi guys, then welcome back. So dito tayo sa aking workbench. So nakikita nyo sa likod ko, yan yung aking workbench. So dito ako kadalasan nag-aayos ng mga dead laptop and TVs, ganyan, sa mga electronic gadget. And usually kapag may spare time ako or wala akong ginagawa, so dito ako ay nag-aayos. And not only TV and laptop, so as well as yung mga ganito circuit board sa mga electric door and air condition guys. So nag-aayos rin tayo nun. Okay, so anyway, balik tayo dito sa ating inaayos. So yun na nga, ito yung ating board ng ating electric door. So ang problema nga nito is pumutok yung fuse. Pakita nyo sa camera. Okay, so yung fuse at ang kanyang varistor. Yan. Okay, so ano bang ginagawa nito guys? So itong dalawang to, ginagawa nila is pinaprotect nila pinaprotect nila yung PCB board, yung other component from surge or kapag high voltage yung pamasok. For example, itong unit na to, itong circuit board na to is capable lang niya is nasa 220 volts. So kapag nag-exceed doon, kunwari nasa 240 or 380 yung pumasok na voltahe dito, automatically so puputok yung ating fuse as well as the varistor, kasi yan yung purpose nilang dalawa, pinoprotect. Okay, so in a bad
Sa bad na varistor guys, usually pag nag-check tayo nito, dapat wala siyang continuity or wala siyang resistance. Kasi nga hindi siya dapat magkaroon ng resistance. So i-check natin siya. Set natin yung multimeter sa ating kahit saan. Pwede sa sa ating beeping mode or pwede rin sa 200 ohms range. So walang problema yan guys. So check lang natin. Anyway guys, no, yung ating varistor, so ano to, no polarity, meaning to say either way yung pag-check natin walang positive or negative. Okay, so sa pag-check naman natin ito, dapat wala siyang continuity, kaya sinabi ko. So ilagay natin yung isang probe dito sa kabila, tsaka isa naman dito sa kabilang paa. So as you can see guys, so meron siyang reading nasa 42.7 ohms. So ibig sabihin shorted to. Mababa yung reading ng ohms niya. So shorted to guys. So meron akong ditong spare board. Okay. Ito naman is from another electric door motor naman to. So mga scrap lang to or mga donor boards kung tawagin. So may nakita akong varistor rin dito. Ito. Yan. So, yung problema naman nito is yung kanyang triac pumutok. Nabali yung pin. Okay. So itong varistor nito, dapat wala tong reading kapag nag-check tayo guys. So okay, so let's check. Isang paa sa isang probe, isang paa rin dito sa kabila, dapat wala siyang reading. So ayan guys, so wala siyang reading. Okay, so pwede naman din natin check dito sa likod para hindi tayo malito, madali yung pag-check natin, no? Pero dapat alamin lang natin kung saan yung paa niya. Okay, so from here and here, so ito siya, dapat wala siyang reading. Yan. So dapat naka-OL siya or infinite open loop. Okay, so yung gagawin natin guys is tatanggalin natin itong varistor nito and ipapalit natin dito sa pumutok. Okay, no problem guys, no, kasi kailangan ano niya, yung tawag nito, yung kanyang characteristic or yung kanyang voltage range is same siya dito sa ating one na ano pumutok. So pwede natin siyang ipagpalit lang. Okay, so tatanggalin natin to. Okay, yung grid varistor ng aking mahiwagang soldering iron. Ito. Nandito siya guys. Okay. Tabi lang muna natin itong ating flux. So mag-add tayo ng flux ating cord. So yun, on muna natin ang ating yan. So yan ba yun? Siya guys, itanggalin lang natin to, lagyan natin ng flux. Yeah. Okay, then after that, something ito, kailangan natin to soldering lead, kasi ito ang tutulong para mabilis matunaw
yung kanyang exceed na na soldering na naka solder dito. Okay. So, natanggal na natin, guys. Ito na siya, no? Ayan. Okay, so take out na muna natin tong ating donor board. So, this time, tatanggalin na rin natin ang ating old one, yung nasira. Okay, so same thing pa rin, same procedure. Lagyan natin ng flux outside, then add din natin ng lid. Okay. Para lumambot siya, guys. Natanggal na natin yung sunog, guys. So, ito yung sunog. Okay. Pumutok na talaga. So ngayon, guys, yung gagawin natin is lalagyan natin dito ngayon yung panibago. Itong yung kuha natin sa ating scrap board. Yun lang ba yung paa? Same lang din. So yung gagawin natin, guys, is tatanggalin natin yung yung old na solder. So kailangan natin ng soldering wick pantanggal sa excess. Yun tanggal na natin sa may butas na siya. So pwede na natin ikabit yung ating varistor. Ikabit na natin dyan. Hindi siya papasok, kailangan linisan muna natin yung mga paa. Okay. So kailangan tanggalin natin yung mga excess na solder lead na dumikit sa paanan. Dapat malinis to. Okay, so ngayon kakabit na natin siya dito. Pasok kaya. Yun, pumasok rin sa wakas. Pasok na, guys. O diba? So ngayon, dagdagan na natin ng solder. Okay. So push natin to konti. Ayan. 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 So, okay na, guys, yung ating varistor na ikabit na natin. Okay, so ngayon, check natin. So, dapat
dapat wala na siyang continuity guys, so wala na siyang resistance makukuha. Okay, so yung procedure, resistance mode. Okay, so magkabilaan, so wala na, kita nyo guys, so wala na siya, naka-OL na siya, so ibig sabihin wala na tayong resistance na kukuha, so good na to siya guys, hindi na siya shorted. Okay, so lilinisin natin to konti. Where is my toothbrush? Ayun, toothbrush ko. Tsaka yung aking mahiwagang contact cleaner. Ayan natin dyan. Toothbrush lang natin siya konti. Para matanggal yung mga plaques. Okay? Okay, so okay na yung ating unit. So, chichikin muna sa aking mahiwagang microscope kung maayos ba. Okay, so wala naman tayong mga shorted dito na nakabit. Okay guys, so okay na siya guys. Okay, so yung daanan pala nito guys is ganito, no? From dito sa ating main line, so kung nakikita nyo to, yung L1 na yan, dito yung positive. So itong positive na to, tatakbo yan ngayon dito sa ating fuse. Papalitan natin tong fuse natin ngayon dito guys. So yung fuse naman natin is may nakatatak dyan is T5A. So ibig sabihin 5 ampere siya guys. So meron tayo dito pamalit. Okay, actually meron akong 3 option. So meron akong tawag nito, meron akong 800 milliampere, meron din akong 1 ampere, meron din akong 5 ampere. Okay, so lumabo yung camera. Okay guys, so papalitan natin yung fuse nito is 5 ampere. So papalitan natin po sa 5 ampere dito. Okay, 5 ampere. Tatanggalin natin yung kanyang yung old. Okay, and yun, nahulog pa. Okay guys, so ikakabit na natin siya ng bagong fuse. 5 ampere to guys na. Yan. So ngayon, iti-trace natin, no, yung kanyang main power line. So dito, from here sa ating main line, which is the positive, so dadaan dapat to ng fuse. Pag dumaan to ng fuse, dito, kita nyo, so meron siyang continuity. Then after dyan, tatawid siya ng fuse. Yan, meron pa rin. Then after that, tatawid din siya ng papunta na ng ating varistor. Yan. So, di ba? Connected siya guys sa isang path. So, ibig sabihin, doon talaga siya, nagme-ment talaga siya para i-protect ang ating PCB board from surge. Okay, kasi minsan kasi yung mga
kunwari nag brown out tapos biglang bumalik yung kuryente, so tumataas yung yung kuryente or yung voltage na pumapasok. So yun. So ngayon okay na ito guys. So bukas natin to, kasi ngayon nasa 12 midnight na pala guys. Okay. So bukas guys, ikakabit na natin to sa ating electric door, and I hope na sana magiging okay na lahat, and papalitan rin natin yung mga wire and ang mga connection ng connector ng mga wire na yun doon. So lilinisin natin, papalitan natin, at saka yung mga flexible pipe, papalitan rin natin yun. Okay guys, so yun lang guys sa video na to, and sana may natutunan kayo. So see you tomorrow again sa ating pag-install or pagbabalik natin. So I hope na sana magiging okay na yun. Okay guys, kita-kits tayo bukas guys. Bye! The next day. Hi guys, so ngayong araw is i-install na natin yung ating PCB board ng ating door. So yan, yung naayos natin. So kakabit na natin, so hopefully sana gagana na siya. And yun, samahan nyo kami sa pag-install. Okay, so tara guys. At ayusin din natin yung kanyang mga wiring, tsaka yung flex cable pipe, tatanggalin natin din, papalitin natin ng mga bago. So meron na tayong dala dito, yan, tsaka yung kanyang cover, yan, dinukos na rin natin para saan pwede dumaan yung pipe. So lahat yan guys, papalitan natin ngayon, tsaka rin to dito. Okay, so tara guys. At yun na nga guys, nakabit na natin ang ating circuit board sa ating panel box. So ngayon, gagawin natin is connect na natin yung ating main line. So always talaga guys, no, safety first. Kailangan i-off muna natin yung main breaker doon sa kanyang pinaka main. So dapat talaga to guys, always turn off muna before proceeding sa troubleshooting. Okay? Okay, so naka-off na natin yung ating main breaker. So ngayon, i-connect na natin yung linya. I-check natin kung may dumadaan na kuryente sa kanya at papuntang secondary. Okay. So yun guys, nakabit na natin ang ating main power at saka ang ating primary and secondary. Okay. So ngayon, i-on natin yung breaker. Check natin kung may mga voltage tayong makukuha dito. So guys, ngayon nakabit na, turn on na natin yung breaker. So i-check natin kung may pumapasok na main voltage sa primary and sa ating coil, sa ating transformer, and natin sa ating secondary sides. So check natin muna yung main power, yung main breaker. Ayan, so meron tayong 220 volts na nakukuha. Okay, so dito naman tayo sa ating primary transformer. Ayan, so ibig sabihin meron din tayong 220 na nakukuha, 220 volts. So dito naman tayo sa ating secondary line. Ayun guys, so ibig sabihin meron tayong secondary. So present na rin yung ating secondary. So ngayon, gagawin natin, i-connect na natin yung ating mga para sa motor. Okay?
natapos na natin install, gawin yung ating mga flexible pipe sa ating mga motor. Okay, so ngayon ilalagay na natin to, i-connect na natin para malaman na matetest na natin guys. Okay. So ayun guys, upon turning on the breaker, so meron na tayong voltage sa ating secondary line. So meron na tayong indicator light. So ano yung gagawin ngayon natin? I-test natin to kung magbubukas. So stop muna, then open natin guys. Okay. Ayun. So bumukas na yung ating door guys, and yan, up and running na siya. Good. So naayos na natin yung problema nito. Okay. So close natin ulit. Closed. Yan. Ayan. So nag-off na siya. So ngayon, working na ating unit guys. So tapos na tayo sa ating trabaho dito. So yung gagawin namin is sasara na namin itong main junction box. Okay, so okay na tayo dito. So yun guys, tapos na tayo sa ating work dito. And natapos na natin ayusin yung kanilang electric door. Okay, so ngayon tapos na tayo dito. So maghanap na naman tayo ulit ng trabaho, ibang trabaho for the next vlog. Okay guys, so for the last time, partner, on, open pala. Yun, so nag-open na yung ating mahiwagang door. Okay, so ayun, okay na guys. And maraming salamat sa panonood, and sana nag-enjoy kayo sa panonood sa amin. And see you sa next vlog. Bye bye guys.